Magandang umaga po sa ating lahat. Magsiluhod po ang lahat at atin pong dasalin ang panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalinis-linisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa, ang kababaang loob mo ay aming tularan at harapin namin ang daluyong ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin si Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po sumandali. Ang Shrine Ministry dito po sa ating dambana ay may programa na Piso Ko Handog sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga sa ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay mayroon po tayong donation box na matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Mayroon din po tayong pinamimigay na mga bottles sa ating opisina. Kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakibalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of July 2025, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay 100,501.72. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Isama po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat, Rudy and Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondok and family, Lauren and Melly Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Ariel and Maria Lourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family, Angelo at Marla Carpio para sa kanilang anibersaryo ng kasal. Para sa natatanging kahilingan, San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindley Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Roddy and Sonny Ripamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Sanisal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Erland III, Olan and Tess Anastasio and family, Doktora Leana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Mark and Robbie Anteves, Joselito de la Cruz and family, Maria Luisa Doromita. Para po sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Claring Santiago, Teodoro Cruz Jr., Nolecita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Sylvia Ong, Manel Ong, Milko Agustin, Eden Rosales, Martina Agasser, Rosalina Kaubik, Jeremy Ven. Para po sa pagkakaroon ng supling ni na Mervin and Maricris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Koshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sornan and Jenny Rivera, Liwin and Elaine Chua, Aladin and Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Gino and Regem Marquez, Christian and Roma Angat, RJ Kenneth and Leia Geneva Padaw, Ralph Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Derek and Ina Rose Cabuyaw. Para po sa kaluluwa ni na Monsignor Prudencio Aguinaldo, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana,
Alfredo Epifania, Delfin Felisa, Salustiano Maria Purisima, Francisco Maria Trinidad, Felomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Pascual and Natividad Caperal, Erlinda Caperal, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Teresita Silvino, Emma Marie Cesar, Rogelio Mineses, Renato Babhuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Sheltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro Ensenaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe Eleonor Rivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Roberto Silverio Sr., Gilbert Rodriguez, Mercedes Ignacio, Ricardo Joseph, Galo and Veronica Espinosa, Guillermo Matalag, Percival and Yolanda Pascual, Francisca Valeriano, Leonora Bautista, June de Mesa, Danilo Dolorito, Prisco Juan, Macario and Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Guillermo at Wanaria Carpio, Jesus and Norma Flores, Normita and Julian Kaubik, Domingo and Agripina Balingit, Pio, Antonio, Rodrigo Epifania, Rolando Balingit, Michael Caridad, Anita Santiago, Michelle Albuquerque, para po sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ngayon po ay kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Simula ng linggo para sa mga katekista. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Ang pagiging mabunga ng simbahan sa gawain ng ebanghelisasyon ay nakasalalay sa krus ni Kristo. Sa liturhiya, ang kapistahan ng pagtatampok ng banal na krus ay mula sa pagtatalaga ng basilika sa Golgota noong Setyembre 13 at 14, 335. Sa ikalawang araw ng pagdiriwang, ang relikya ng banal na krus ay itinatanghal para pagpugayan ng lahat. Ito ay itinadhana ni Papa Sergio bilang kapistahan sa buong simbahan. Mayroon po tayong second collection para sa mga gawain ng katekista. Ang lahat ng pagiging mabunga ng simbahan at ng Santa Sede ay nakasalalay sa krus ni Kristo. Kung hindi, ito'y panlabas lamang. Isinulat ng isang teologo ang ganito: kung ang simbahan ay ang puno na lumago mula sa maliit na butil ng mustasa ng krus, ang puno ay nakalaan na mamunga ng mas maraming butil ng mustasa, at sa gayon, itong mga bunga na inuulit at hugis ng krus, sapagkat mula sa krus nagmumula ang kanyang pag-iral. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagdiriwang ng pagtatanghal at pagtatampok sa krus ng ating Panginoon. Ating pong panalangin na sa bawat krus na ating pinapasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay makasama natin siya upang tayo mag-aanan sa ating pasanin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat pagdiriwang na ito, ating aminin at pag-isihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos, At sa inyong mga kapatid, na na lubha ako ako nagkasala sa isip, sa sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Aawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang isang katauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan na dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinarusahan ng Panginoon ang mga Israelita, subalit sino mang tumingin sa ahas na tanso na inilagay ni Moises sa dulo ng tikin ay maliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuklaw nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nabalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat siya ay pakungwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa nilang tipan. Hindi nila na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, si Kristo na nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ay itinampok ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos.
Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng anak na nag-alay ng buhay sa krus. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong palang yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, kaya hindi naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa nibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang magpaparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoon. Kung ating pong isipin, kahit saan lugar tayo pumunta, makakita tayo ng krus. Sa ating mga bahay, meron tayong mga crucifix. Sa ating mga alahas, merong mga krus na nilalagay sa mga kwintas. Sa iba't ibang parte ng ating mga pamayanan, makakita tayo ng krus. Pero meron pong krus na walang katawan ng ating Panginoon. At merong krus na merong katawan. Kung kaya, sa araw na ito ay tinitingnan natin hindi yung Santo Cristo, kundi ang tinitingnan natin ay yung krus na pinagpakuhan sa Kanya
Noong araw, ito'y tanda ng pagpaparusa. Ito'y tanda ng pagpapahirap at kamatayan para doon sa mga tao na parusahan. Kaya po yung mga Romano, ang kanilang pagpaparusa ay nilalagay sa tabi ng daan ang bawat krus at doon nilalagay yung kanilang mga pinarurusahan na gustong iyain sa kanilang ginawa. Kung kaya sila ay nilalagay doon, pinapako at doon sila pinapatay. Meron pong pag-aaral na yung tao na ibinibitin sa krus ay hindi kadyat na mamamatay. Kundi bagkos unti-unti itong kinakapos ng hininga. Unti-unti itong nabibigatan sa kanyang katawan. At unti-unti itong nauubusan ng dugo dahil sa kanyang sugat sa paanan at sa kamay dahil sa pako ng krus. Kaya kung titingnan po natin ang pagkakaroon ng krus ay mabigat na parusa ng panahon ng ating Panginoon. Ngunit matapos na siya ay itanghal sa krus doon sa bundok ng Kalbaryo, sa Golgota, ang ating Panginoon ay binago ang imahe ng krus. Hindi na ito tanda ng parusa, kundi bagos ito'y tanda ng kaligtasan. Kung kaya ang tumingin at magsabuhay ng krus na sinasabi ng ating Panginoon na sino mang gusto sumunod sa Kanya ay kinakailangan limutin ang sarili, pasanin ang Kanyang krus at sumunod sa Kanya. Kung kung tayo po ay bahagi ng pagsunod sa ating Panginoon, hindi tayo excuse sa pagpapasan natin ng krus. Pero tulad po na narinig natin sa unang pagbasa, dapat nating unawain na yung krus na ating pinapasan ay hindi natin pwedeng ikumpara sa krus na pinasan ng ating Panginoon. Sapagkat ang krus na kanya pinasan ay kasalanan ng buong mundo. Kung kaya hindi ganon kadali ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Niyalay niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan. Sabi nga, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sinugo niya kanyang bugtong anak upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kaligtasan. Kung kaya't gayon ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Mga kapatid, kung titignan po natin sa unang pagbasa, yung mga taong iniligtas ng Panginoon sa pagkaalipin sa Ehipto, ay hindi pa rin nasiyaan matapos silang lumaya sa pagiging alipin. Pero dahil lamang sa pagkain, sila ay nagko-complain sa Diyos dahil sa kanilang paulit-ulit na kinakain. Pero dito po natin makikita na ang Panginoon, ang Diyos ay maaari din magalit sa mga taong walang kasiyahan, sa mga taong hindi mahusto sa kanilang mga kagustuhan. Kung kaya nagpadala ang Panginoon ng mga ahas upang tuklawin yung mga Israelita. Pero dito po naawa at sinabi ni Moises sa Diyos na patawarin na yung mga tao. At matapos silang tumingin doon sa tansong krus na ginawa ni Moises, ang lahat ng hanggat ng ahas ay nabubuhay at nakakaiwas sa kamatayan. Mga kapatid, sa krus ng ating Panginoon,
huwag natin po kalilimutan na yung dalawang kahoy na ito ay sumisimbolo sa ugnayan natin sa Diyos at ugnayan ng Diyos sa atin. Kaya yung pababang kahoy ay makita natin na nag-uunay sa atin sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin at pagsunod sa kanyang kalooban at pagpapasa ng krus bilang tanda na tayo nakikiisa sa kanyang pagkakaloob ng hirap at pasakit. Ngayon din naman, yung krus na pahalang ay dapat lagi nating intindihin na ito ay yung krus na ugnayan natin sa isa't isa. Kaya meron pong ugnayan ng tao sa Diyos at ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kaya ito po yung dapat nating isipin. Na sa ating buhay, hindi madaling magpasa ng krus. Pero kung kasama natin ang Panginoon, sa pagpapasa natin ng krus, tiyak na ito ay gagaan. At makakambit natin ang kaligtasan sapagkat ang krus ay hindi na krus ng kaparusahan, kundi ito ay krus ng tagumpay at kaligtasan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid. Manalangin tayo sa Diyos amang mapagmahal sa atin ng lubos na kahit ang kanyang bugtong na anak ay hinayaan niya mapako sa krus. Pamataw natin ang kaligtasan ating isamo sa pamamagitan ng krus, pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban sa kasamaan, patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga mamamayan na ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga may sakit, naway makita nila sa krus si Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at pananumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nahimlay kay Kristo, naway matapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo na sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon.
Ang mga pamahal, ginawa mo ang krus at daan ng aming pag-asa at kaligtasan. Dinggin ang aming kahilingan habang pinagdiriwang namin ang krus ng pagtatampo. Patuloy nawa kami maranasan ang iyong masaganang awa sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, pagkakanawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang umawi sa kasalanan ng buong mundo. Pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay ayaw pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Yung pinasya sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel ang isawit na papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal na kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yun at inibuhat sa kanya mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan. Nayahandog para sa inyo. Ngayon naman tapos ang kapunan. Ginawa kanya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Niawat niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga po may simbahang lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, na dahil sa obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay. May pag-asa sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kawan mo at pangitapatin kami lahat na makasala sa iyo, buhay na walang wakas. Kaysa na mga Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kaibiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Pascual Bailon, Santa Clara at ang mga Birheng Maria sa Lambao, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, sama-sama natin awitin ang Ama namin.
lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, salahin mo sa iyong mga apostol. Kapayapaan ang iwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungan mo ay pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapala tayo lahat at tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa gawain ng katekesis. Manalangin tayo. Panginoon sa Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakinabang. Ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip nasagip ng banal na krus na nagbibigay buhay sa iyong iatid sa pagkabuhay sa kalulatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maya tayo sa buhay natin na ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.